Siya ang silent assassin ng kupunan ng Atlanta Hawks. Walang yabang, walang ingay, walang hype. Pero kapag usapang isolation na, bateka, hindi magpapahuli ang mamang ito mga idol. Ito ang kanyang unang bala, ang kanyang specialty, kaya siya binansagang ISO Joe. Dahil sa kaya niyang puntosan ng kanyang defender ng harapan, dito siya naging alamat, dito siya kinatakutan. Sa isang liga na puno ng flashy superstar, si Joe Johnson ay kabaliktaran mga idol. Mabagal tingnan pero hindi mapigilan. Isang hakbang, isang jab step, isang pull-up jumper at tahimik na namang nahuhulog ang bola sa net. Konting selebrasyon, konting sigaw, parang normal lang mga idol. Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ng kwentong basketball ng 7-time NBA All-Star, ang 6'7" shooting guard na binansagang ISO Joe sa NBA na si Joe Johnson. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. 2001 NBA draft, isang draft class na puno ng talento. Allen Iverson era pa, Kobe at Shaq ang naghahari. Napili si Joe Johnson bilang 10th overall pick ng Boston Celtics. Galing siya sa University of Arkansas, isang solid na scorer, versatile guard forward, pero walang hype na katulad ng mga future superstars. Sa Boston, malinaw agad ang realidad. Rebuilding team, maraming bata at walang kasiguraduhan. Sa rookie season niya 2001-2002, ipinakita ni Joe ang kanyang all-around game mga idol. Kayang umatake, kayang dumepensa, kayang mag-adjust, pero kulang pa. Parang hilaw pa ang armas. Averaging 6.7 points per game lang mga idol. Kaya in just 48 games played sa kanyang rookie season sa Boston, kalagitnaan lang ng season ay sinama siya sa trade papuntang Phoenix Suns. At dito naman sa Phoenix Suns mga idol, nagsimulang hubugin ng tunay na ISO Joe. Sa kanyang 29 games played sa Suns, sumangat ng 10 points per game ang kanyang naiambag. Sa ilalim ng Phoenix Suns, napunta si Joe Johnson sa isang sistemang mabilis, modern at matalino kasama sina Steve Nash at Amari Stoudemire. Hindi siya ang bida pero mahalagang pyesa sa koponan mga idol. Sa 2002-2003, dito nagsimulang gumanda ang shooting ni Joe Johnson. Hindi lang siya slasher, naging perimeter threat na rin siya. Unti-unti natutunan niya ang halaga ng spacing at decision making. 2003-2004 naman, ito ang season na nagsimulang mapansin ang kanyang maturity. Mas tahimik, mas calculated, hindi pilit ang galaw, parang chess hindi checkers mga idol. Sa 2004-2005, ito ang pinakamahalagang taon niya sa Phoenix Suns mga idol. Sa playoffs, nagkaroon siya ng facial fracture injury, pero bumalik siya suot ang protective mask. Doon ipinanganak ang imahe ng isang mandirigma. Pero sa kabila ng lahat, hindi siya nabigyan ng long-term deal ng Suns mga idol, at dito pumasok ang Atlanta Hawks. Noong 2005, pumirma si Joe Johnson sa Atlanta Hawks ng isang malaking kontrata. Marami ang nagtaas ng kilay dito. Sulit ba siya? Tahimik lang si Joe at saka siya nagsalita sa court. Kaya sa season ng 2005-2006, agad siya naging franchise player ng koponan. Siya ang unang option sa opensa, ang go-to guy sa huling minuto. Dito ipinanganak ang bansag sa kanya na ISO Joe. Dahil kapag dikitan na ang laban, isolation play lang, bahala na siya. Ngunit sa kabila ng kanyang pagpapakitang gilas sa koponan, tila hindi sapat mga idol para maitawid niya ang koponan ng Hawks hanggang playoffs. Pagsalta niya sa Hawks mga idol, 2 season pang inantay para makapasok ang koponan sa postseason game. Sa 2006-2007 season, dito na siya na-appreciate at napabilang na nga siya dito bilang all-star. Ito ang kanyang first appearance mga idol, umaverage siya dito ng 25 points per game. Siya na ang first option sa opensa, ngunit sa kabila nito tahimik pa rin ang Atlanta, laglag na naman sa standing at bigo pa rin makatawid sa postseason. Pero sa sumunod na season lang, 2007-2008, ay muling pinangunahan ni ISO Joe ang koponan. Bahagyang bumaba ang kanyang scoring stats dito mga idol, pero umangat naman ang kanyang playmaking performance na nagkaroon ng almost 6 assists per game. Ball rotation, team effort, offense, ito ang kailangan ng Hawks para makapag-compete sa liga. Well, hindi nabigo sa pagkakataong ito ang Hawks mga idol. Hindi man gaanong kaganda ang numero sa standing with 37-45 win-loss record, ay pasok pa rin naman sila sa playoffs na nakuha ang 8th spot. Well, gaya ng inaasahan ng karamihan, dahil nasa 8th spot sila ay makakaharap nila ang naghahari sa kanilang konferensya, ang number 1 seed noon ng Boston Celtics. Pero teka mga idol, underdog man sila sa series nilang ito. Pumalag dito ang Atlanta Hawks mga idol. Sa pamumuno ni ISO Joe na nagkaroon ng 20 points per game sa kanilang series ito, ay umabot ito hanggang game 7. Ngunit sa huli ay nabigo pa rin silang manalo sa Boston. Pero kamuntikan na nilang ma-upset ang Boston noon mga idol. Well, nagtapos man ang kanilang run sa season na yun, yun naman ang naging simula ng pagkakagising ng kanilang laro at chemistry sa koponan. Dahil simula noon mga idol ay diretso na silang nakakapasok sa playoffs. 2008-2009 at 2009-2010 season, dalawang magkasunod na season na ito ay nakarating pa sila hanggang semifinals ng playoffs.
Pero kung makikita nyo dito mga idol ay parehong senaryo ang nangyari sa semifinals. Sa una ay nakaharap nila ang Cleveland Cavaliers at nawali sila dito mga idol. Pangalawa naman nang makaharap nila ang Orlando Magic at same senaryo ang nangyari. Nawalis din sila mga idol. Well, from 2006 hanggang 2010, ito ang pinaka-prime years niya sa kanyang karera. Ito ang golden era ni Joe Johnson sa koponan ng Atlanta Hawks. Siya ay naging 6-time NBA All-Star from 2007 hanggang 2012. Diretso ito mga idol, hindi siya nawawala sa All-Star selection. Hindi rin siya bumababa sa 20 plus points per game, isa sa pinakamahusay na clutch scorers ng liga. Ang kanyang hindi malilimutan moment sa Hawks ay ang 2008 playoffs versus Boston Celtics. Isang epic game series kahit natalo ang Hawks noon mga idol, nag-average naman si Iso John ng mahigit 21 points laban sa dating team niya. Maraming nagawang mga clutch shots laban sa mga top teams, Cavaliers, Lakers at Celtics. Hindi flashy ang galaw niya mga idol, walang sobrang bilis, walang sobrang talon, pero ang footwork, elite, ang timing, perpekto. Well, dahil sa kanyang naipamalas na ito sa koponan mga idol, taong 2010-2011 season, pinirmahan siya ng Hawks ng maximum contract. Muli, maraming bumatikos, pero hindi nagbago si Joe. Gabi-gabi pare-pareho, walang drama, walang reklamo. Sa 2011-2012 season, huling season niya sa Atlanta Hawks, ramdam na unti-unting nagbabago ang direksyon ng team. At si Iso Joe handa na maglakbay muli. Well, dito na rin nagtapos ang era ni Joe Johnson mga idol sa Atlanta Hawks. Dahil taong 2012 na-trade siya papuntang Brooklyn Nets, isang team na gustong manalo ng kampyonato. 2012-2013 season kasama sina Deron Williams, Paul Pierce, Kevin Garnett, naging contender ang Brooklyn Nets mga idol. Sa edad na lampas 30, si Joe Johnson pa rin ang clutch guy. Isa sa pinaka-memorable plays niya ay ang game-winning shot laban sa Milwaukee Bucks mga idol. 6 seconds left sa 4th quarter, labang ang Bucks ng tatlo, 105-102. At heto ang nangyari mga idol. Napwersa ni Iso Joe ang laban sa OT, pero hindi pa tapos ang laban mga idol dahil sa OT tabla ang laban sa 111 all. Seconds left at heto ang ginawa ni Iso Joe. Johnson with 3, with 2, Johnson the leader. Yes! Classic Joe Johnson moment. Iba pa rin ang kayang ibigay ng 30 anyos na si Iso Joe mga idol. Kapag usapang clutch, talagang siguradong hahanapin itong si Joe Johnson. Well, hindi lang yan ang laban na may mga clutch moment ni Iso Joe mga idol. Katunayan dito sa koponan ng Brooklyn Nets siya may pinakamaraming game-winning buzzer beater. Dahil tumatak na sa Brooklyn Nets na kapag ka-clutch game, isa lamang ang dapat uling nga hawak ng bola. Walang iba mga idol kundi itong si Iso Joe. 2013-2014 season, well dito unti-unti nang bumabagal ang katawan niya mga idol dahil na rin yan sa kanyang edad. Pero ang utak mas matalim pa rin. Hindi na siya first option pero kapag kailangan ng basket nandun pa rin siya. Ibang kalibre pa rin itong si Iso Joe mga idol. Sa edad niyang 33 years old, uma-average pa rin siya ng 16 points per game sa season ito. At nakasama pang muli sa All-Star selection. Ito na ang kanyang 7th time appearance at sadly ito na rin ang huli mga idol. Well, sa koponan ng Brooklyn Nets sa 3 season niyan naglaro sa koponan ito ay hindi sila nawawala sa playoffs. Ngunit dahil na rin sa kanyang edad na 35 years old, binitawan siya ng Brooklyn sa kalagitnaan ng season ng 2015-2016. Ngunit agad din naman siyang sinalo ng koponan ng Miami Heat noon mga idol. Kasama si Dwayne Wade, muling nagningning si Joe Johnson sa playoffs. Kahit bench role lang, ramdam ang presensya. Ngunit natapos ang season na yun ay hindi na rin naman siya binigyan ng kontrata pa ng Miami Heat. Pero tila may gusto pa rin magtiwala kay Iso Joe mga idol dahil 2016-2017 season nang papirmahin pa siya ng Utah Jazz ng 2 years, 22 million contract. Dito niya nakuha ang career high 11 3-pointers sa isang laro mga idol. Patunay na kahit veterano na, kaya pa rin. Isa siya sa mga naging gabay ng mga batang manlalaro. Isa't kalahating season siyang tumagal sa Jazz bago siya i-waive noong 2018. Pero hindi pa rin tapos ang karera mga idol dahil February 14, 2018 ay pinapirma pa siya ng Houston Rockets. 37 years old na siya dito mga idol pero nakalaro pa rin siya ng 23 games sa Houston. Pero after ng season niya sa Houston ay tapos na rin sana ang kanyang journey mga idol. Pero guess what? Dahil 2021-2022 season, after 3 seasons na nawala siya sa liga sa edad niyang 41 years old, binigyan pa siya ng 10-day contract ng Boston Celtics mga idol. Yun nga lang ay isang beses lang siyang nakalaro at after noon ay tuluyan na nga nagretiro sa liga ng NBA si Iso Joe Johnson. Well, si Iso Joe mga idol ay 7-time NBA All-Star. Isa sa pinakamahusay na isolation scorer sa kasaysayan. Respetado ng kapwa manlalaro. Walang bahid
kahit nag-skandalo. Hindi siya naging MVP, hindi siya naging kampiyon, pero sa bawat locker room, sa bawat clutch possession, isang sinasabi, ibigay mo kay Iso Joe ang bola. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ni Joe Johnson sa liga ng NBA?